Yan! Hello! Magandang Happy New tanghali! Yes, Happy New Year! Year, Tutor Jessica at sa mga Happy New chutis Year din po. natin. Yes, good Ayan. Good afternoon. Kamusta? afternoon. Yan. Maayos naman. At kayo din dyan. Maayos pa ba kayo dyan sa inyong mga bahay? Ayan. Isang masigla at mainit po na hapon po sa lahat ng ating mga chutis mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back sa ating Itulay online tutorial ngayong unang Miyerkules ng 2022. At kamusta naman ang iyong bakasyon, Tutor Maika? Yes, good afternoon muna. Babati muna ako sa lahat, Tutor Jessica. Happy Yes. New Year! Eto, masayang masaya at isang panibagong taon na naman ang haharapin natin ngayon. Yan, kaya excited na ako, Yan, Tutor ako, Jessica, excited sapagkat na. ito ang unang Miyerkules natin sa online tutorial. Kaya naman, alam ko excited na rin Naman. ang ating mga chutis. Ayan. So, Siyempre, muli, masaya din ako. Yan, masaya din naman ako, Tutor Maika, na ako yung nakabalik ng ligtas at malusog. Kaya yes, kayo din po oo. sana, kahit na tayo ay nasa alert level 3 na ngayon, yan, ipinapaalam po natin na lahat po ng mga lugar o piling lugar sa Luzon ay nakasailalim na sa alert level 3 simula pa po nung kahapon. Oo Kaya nga eh, manatili nakakalungkot. lang kayo sa bahay nyo, nakatutok pa rin tayo sa ating Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay, DepEd EdTech Unit at mapapanood din tayo sa DepEd TV at DepEd Philippines official YouTube channel. At don't forget to like, share, and comment this video para sa chance nyo na mapili bilang most active chuti of the week. Ayan. At nami-miss namin kayo, mga chutis namin. Nami-miss din namin kayo ng 2 linggo. Yan, 2 linggo lang tayo hindi Oo. nakita. Ayan. Yes. Ayan. Siyempre, So, muli, babat tayo. yes, ako muli si Tutor Maika mula sa SDO Dasmariñas at nais kong batiin muna ang aming SDO na kung saan babatiin ko ang aming SDS na si Dr. Raimundo Cantonhos, ang aming APS sa Filipino, Binibining Fragilin Rafael, ang aming punong guro mula sa Dasmariñas Integrated High School, Dr. Raimundo B. Reyes, ang aming ulong guro, Ginang Cruzado, mga dalub guro, Ginang Maria Riel Zacal, Marisa Cabrera, at Ginang Rosalia Tabukay, at lahat ng mga kaguruan ko. At syempre, lahat ng chutis mula Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy na nakatutok sa ating Tutor Jessica. Yan. Ayan, at syempre binabati din natin ang lahat ng mga kawani sa DepEd SDO Rizal sa pangunguna po ng aming ARD at aming Schools Division Superintendent Dr. Cherry Lutirepia and Ma'am Bibilin Pambid and Ma'am Gloria Hiroque. Hello po sa inyo at Happy New Year din po sa lahat ng mga kawani dyan sa Teresa Sub-Office, kay Sir Ramon T. Patay at kay Ma'am Arceli Tejada at syempre po sa aming school head ng Abuy National High School, Dr. Connie Madrid. Ayan, magpagaling po kayo, Ma'am Connie. At syempre sa aming OIC, ayan, si Sir Jason, ang aming OIC ngayong hapon na ito. Ayan, hello po sa inyo. At syempre, binabati din natin ang nakakamiss po sa amin ng mga chutis. Ayan, iisa-isahin po natin. Syempre sa Dasmariñas Integrated High School, sa CED, ayan, sa LFG Diamantina National High School, sa Baruya National High School. Ayan, sa Baruya. Ayan, hello po sa inyo. Macabebe Syempre, High sa Pampanga School. High School. Yes. Sa Liliw National High School at syempre sa aming paaralan din. Ayan, meron din tayong bagong pasok na chuti mula sa Ramon National High School. Magandang hapon si sa iyo. Alea Beatriz Alea Milo. Yan. Good afternoon sa iyo. Meron ding Muntinlupa National High School. Ayan, si Ma'am Dina Jimenez, Happy New Year din po. At syempre, ayan, hindi na po mabilang ang ating mga comments na mga pabati ng Happy New Year. At alam mo ba, Tutor Maika, hindi lang New Year ang pinagdiriwang natin ngayon. Oo nga, yes. So, yan. Nakakatuwa sapagkat ayan, nakalaing nyo yun, naka-1 taon na ang Itulay. Dahil nga sa kabila ng pandemya and bumuo pa ng isa pang platform na kagaya din ng Itulay. Kaya sa ating mga kapatid natin dyan sa DepEd EdTech Unit, lalo na po kay Sir Mark Anthony CC at syempre sa aming program head,
si Mark Anthony F. Hamisan, at syempre sa aming program head ng Filipino Department, si Sir Ronel Agoncillo. Ayan, maligayang anibersaryo po sa atin. Mga kaitulay! Ayan, mag-purple heart naman kayo kung kayo'y masaya. Ayan, napakabilis talaga ng panahon, grabe. Yes. Akalain niyo yun, kumbaga, diba? Alam mo ba, Tutor Maika, nung panahon ko na ako naging itulay tutor, kakaunti pa lang aking viewers, ngayon biglang dami na sila. Hanggang sa napasama ka nga, Tutor Maika, at biglang dami na rin, lumalawak na din ang ating pamilya sa itulay. Kaya happy anniversary po sa inyo. Kaya umpisa na natin, Tutor Maika. Yes, oo, yes. Happy anniversary muli sa ating program na Italay Online Tutorial. Ayan. So, ayan, kami ay nagbabalik at para sa Filipino 7, para sa ikalawang quarter, ika-6 na linggo, tatalakayin natin ang editorial na nanghihikayat. Ayan. Sige? Napapanahon yan, Tutor Maika. Dahil nga sa mga nangyayari ngayon, ang ating layunin sa hapon na ito na naisusulat natin ang isang editorial na nakakapanghikayat kaugnay sa ating paksa, lalong-lalo na sa mga balita ngayon tungkol sa COVID-19. Kaya panoorin niyo pong mabuti kung ano nga ba ang ating susuriin at tatalakayin din natin kung ano nga ba ang inyong gagawing output para mamaya. Ayun. At talagang napaka-interesante ng ating iiwang gawain sa lahat ng mga duties natin. At syempre, ang ating pinaghanguan, ang ating sanggunian ay mula sa SDO Coronadal, ikalawang markahan ng Module 7, at syempre nariyan ang Pivot 4A Learners Material Second Grading para sa Filipino 7. So, wag na nating patagalin pa, Tutor Jessica. Ayan! Kilalanin na natin ang ating best, the very best na mga duties noong nagtaang taon. Ayan, kasi nga, nagkaroon tayo ng week 5 bago tayo nagbakasyon. Kilalanin natin ang ating unang duty na nagdamit ng output of the week. Ilabas na yan. Siyempre, nakita natin kanina ang aking mini tutor. Ayan, kung nanonood ka man ngayon sa Manta Blasi, ayan, binabati kita dahil ikaw ay isa sa aming output of the week. At ang susunod, pangalawa, siyempre, yan. Ang student alumnus natin na walang sawa at talaga namang patuloy na nakikibahagi, si Mark Alvin Platon mula sa Mataas na Paralang Sagad. Sa'yo! Yes, mula sa SDO Pasig City. Ayan, binabati din namin kayo sapagkat kasama din natin siya sa pag-umpisa ng ating programa. At syempre, si Alriza Zaiden Gaza, ayan, isa din sa ating output of the week. Congratulations, anak. Ayan. At pinakahuli, ito ang pinakahuli natin. Siyempre, si Marvin Capulong mula sa Macabebe High School, SDO Pampanga. At ang kanyang guro ay si Binibining Mariza Vera. And congratulations sa inyong lahat. Congratulations. At siyempre, yan. Meron pa tayo mga most active duties. Yes, noong talaga simula umpisa ng pag-air natin hanggang sa huling bahagi ng live stream natin, hindi sila bumitaw. So, eto na nga sila at talaga namang nadagdagan sila, Tutor Jessica, actually. Napakarami nila yan. Yes, mga magkakaibigan itong mga to eh. Yan, si Gabriel, si Ozea, si John Ryzen, si Bianca, si Clyde, Princess Lorraine, Kit Andre, Darius at Alexis. Ayan, talagang magkakaibigan sila na sabay-sabay ngayon na nanonood ng Itulay. Kaya sipagan nyo pa ngayong taon na ito sapagkat tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa sa kabila man ng banta ng Omicron variant. Ayan. Tuloy na natin. Tutor Maika. Yan. So, muli pagbati, umpisahan na natin ang ating pagtalakay para sa week 6. Okay? Pero bago muna yun, Tutor Jessica, kung meron tayo sa TikTok na recap 2021, syempre sa ating session ngayon, meron tayong maikling pagbabalik tanaw lamang noong nakaraang linggo natin. Bago tayo magbakasyon. Ayan. So, ito ang panuto natin. Bubuuin ang mga pangusap ayon sa wastong ayo sa pamamagitan ng pagpili ng wastong sagot na nasa loob ng panaklong. At syempre, itatype nila ang kanilang kasagutan sa comment section. Wag na kakalimutan
Ilagay Ayan. ang number. Ayan. Sige, Tutor Jessica, para sa Siyempre, unang umpisa bilang. na natin. Unang tanong, ayan. Ito ang una natin. Kukumpletuhin nyo lang to ha. Ang pagpipilian lamang dyan ay higit, sobra, o kaya. Ang puno ng mangga ay patlang na mayabong kaysa sa puno ng bayabas. Alin kaya dyan ang pipiliin nyo? Higit, Ayan. sobra, o kaya. Ayan, Ayun, may may nakita na akong tayong sagot. sagot. Ang bilis. Yes. Ayan. Advance mag-isip, no? Ayan. Ayan. Good Hit, afternoon sa lahat ng mga Alriza, natin. Marge, Yan. Sidro, Si Reyanet, Cassandra, Samantha, si si Marge, Kerubin, si ayan, si Johan, Johan Abuyo, ayan. si Sidro. Tama ang inyong mga sagot. Ayan, ang gagaling ninyo. Siyempre, Yes, correct. higit. Ako, tamang-tamang yung mga sagot. Pangalawa, Tutor Jessica? Sa ating pangalawa, ayan, ang pagpipilian naman dyan ay lalo, kahit, o kapwa. Ang Baguio City at Tagaytay City ay patlang, malamig na lugar. Naku, literal na malamig. Talaga? Kaya tuloy na dinarayo ng mga turista. Kaya dyan ang tamang salita na nagkukumpara sa pangusap na ito. Ayan, napakabilis talaga. Si Kerubin, si Alriza, Samantha, Bianca, si Krishnel, Alea, ayan. Si Marge, si Sidro, si Andrea, si Princess Lorraine, si Joanna, si Diosa, si Bianca. Okay, yes, correct. At syempre, ang tamang kasagutan. Correct, kapwa. Ang tamang kasagutan ay kapwa. Pero dapat tamain natin yung spell ng kapwa, ha? Kapwa. Pwede na yan, tanggap na ngayon yan. Ayan, okay na tanggap yan. na rin yan. Siyempre, sunod na tayo sa pangatlo. At para sa pangatlong bilang, sina Mona at Tina ay patlang. Ang pagpipilian nila sa panaklong ay labis, di gasino, parehas, mahusay, umawit, at sumayaw. Ano kaya ang tamang kasagutan dyan? Ayun, ayan, hello syempre, daw. binabati din natin ang kapwa ko, qualified teacher broadcaster, si Mark Anthony Artis. Ayan, magandang hapon sa inyo dyan. Hello, good afternoon. At madami na tayo nakikitang sagot. Hindi na mapigilan ang mga sagot ng mga cuties natin. Yes, si Kerubin, Riza, Jewel, si Kira, Sidro, si Dina, Reyanet, Joanna, Charmy, Cassandra, Andrea, Jewel. Yan. Ang dami sunod-sunod na yung mga sagot nila. Siyempre, ang tamang kasagutan, Tutor Jessica, ay parehas. Sagot. Correct. Parehas naman Pang-apat, talagang pinagkukumparahan ang dalawang ito. Dito kaya sa pang-apat, ang alamat ay kapupulutan ng mga aral. Ano kaya ang tama? Hihamak, gaya, mas ng pabula at iba pang mga akda. Sa ano number kaya 4 ang na po tamang tayo, kasagutan? Sa number 4. Yes. Ayan, learning from Diamantina National High School si Zainim Arciosha. Good afternoon sa iyo, Nak. Hello. Ayun. Yan. May mga sagot na sila, Cassandra Julas. nagsagot na. Yes. Dench, Aishin, Bianca, Alea, Chloe, Si Chloe, Yaite, Abigail. Yan. Daming mga sagot. At ano tamang kasagutan? Maika? Siyempre, gaya. At talaga naman napakahusay natin mga cuties. At para sa huling bilang, ayan, patlang. Mas magkasing, di masyado. Ito yung nakakalungkot ngayon eh. Tumaas ang kaso ng COVID-19 ngayong buwan dahil sa paglabas ng panibagong variant sa ating bansa kung ikukumpara noong nakaraang buwan. Kaya nga naging alert level 3 tayo eh. Sagot. Ayan. Yung Cavite, Rizal, Bulacan at NCR nga ay isinalilalim sa alert level 3 dahil sa panibagong kaso. Bigla namang bumaba nung nagdaang Pasko't Bagong Taon, siya naman itong tumaas ng pagbalik. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, si Kerubin, Abigail, Reyanet, Joanna, Bianca, Samantha, ayan, si Alea, Andrea, Marge, si Lauren, si Joanna, Joshua, ayan. Kaya siyempre, ang tamang kasagutan ay mas. Correct. Ayan ha, wear your mask. Wear your mask mga anak ha, paglalabas. Pero
Ayan, syempre binabati din natin na napakahusay ninyong mag-analisa at magkumpleto ng pangungusap. Kaya ito ay may kinalaman din sa ating paksa ngayong hapon. Kaya bubusisiin natin ang lahat ng mga issue at mga bali-balita na ating napapanood. Kaya kung kayo ay naka-perfect na 5, kanina binabati po namin kayo. Yan si Yay! Alvisa, Rhea Yes, Jet, ang Andrea. gagaling. Si Ako, very Marge, good talaga. si Nag-aaral pa Joshua. rin kayo kahit nagbakasyon, ha? Nag-aaral pa Yan. rin kahit Sabi ni Ma'am nagbabakasyon. Ayan. Janet, well done students. Yes, thank you Ma'am Janet. Yes, well Ayan. done. Ayan. Okay, tuloy na natin. Sige, Tutor Siyempre, Jessica. Yan ang pag-uusapan tayo. natin ngayon. Thank you po. Ayan. Siyempre, ayan. Sige, mag-proceed na po tayo. Sige, Tutor Jessica. Ayan, itong ating pag-uusapan, ito nga ay tungkol sa editorial. Ito ay pang-ulong tudling. Ayan, ang pang-ulong tudling ay bahagi ng pahayagang nagsasaad ng mapanuring pananaw o kuro-kurong pahayagan. Kaya nababasa ninyo mga fake news dyan na hindi po allowed yung mga lugar na nasa ilalim sa alert level 3, mag-isip-isip muna bago mag-share ha, dahil ito ay may kaugnayan din sa ating issue na kung saan totoong nangyayari. Kahit anong nagdaang bagyong Odette, nung napuntahan ko sa Bohol, totoong aking nakita na aftermath. Kaya ito ay bahagi na rin ng isang pahayagan na tinatawag na editorial. O ito yung mga tinatawag natin na opinion ng inyong mga naririnig na balita. Ayan. Yes, Mapapanood ninyo, ayun. nababasa nyo sa internet. At Okay. mayroon pa karagdagan, Tutor Maika? Yes, karagdagan, ang Pangulong Tudling or editorial, ito yung sinasabi natin na pinaka-boses mismo ng pahayagan. Dahil dito, malayang nakapaglalahan ng sariling opinyon, sariling ideya, kuro-kuro pananaw, at sa loobin, yung manunulat ng editorial. At karagdagan dyan, bakit nga ba natin isinusulat ang editorial? Dahil nagalayon ito na magbigay ng kaalaman, magpakahulugan, humikayat, at kung minsay lumilibang sa mga mambabasa. So, ibig sabihin nito, Tutor Jessica, at sa lahat ng mga tutis, hindi lamang ito simpleng opinion lamang, kundi ito ay nagbibigay rin ng karagdagang impormasyon at kaalaman sa lahat nang sa gayon ay mahikayat kung ito nga ba ay paniniwalaan o hindi. Okay? At syempre, Tutor Jessica, meron tayong iba't ibang uri ng editorial. Yes. At alam ko, siguro nakabasa na sila ng ganito. Sige, Tutor Jessica. Ayan, ito ay naituro ko na din nung ako ay naging school paper advisor. Ito Yes. ay mga uri ng editorial o pangulong tudling. Ito ay nagpapabatid o nagpapaliwanag o pagbibigay linaw sa isang issue. Kung hindi dahil sa mga nagsikalat na mga fake news, hindi tayo nagbibigay ng pabatid o isang paalala na ang mga balita o mga pangyayari ay ito ay nangyayari talaga sa tunay na buhay at hindi sa kung saan o sa kung kani-kanino nakukuha. Yan, yung mga marites dyan na hindi naman totoong kumakalat ng mga balita. Ayan, mag-ingat-ingat din po sa pag-share ng chismis dahil meron na dyan nakasuhan. At meron tayong nagpapakahulugan o binibigyang kahulugan ang isang pangyayari o kasalukuyang kalagayan. Kagaya nga lang ngayon nang nangyayari sa Visayas, ay marami pa rin sa ating mga kapatid ang hindi pa naaabot ng tulong at syempre yung sa napuntahan ko sa Bohol ay wala pa rin silang kuryente. Kaya ingat pa rin kayo dyan ha, mga kapatid natin dyan sa Visayas. Ito ay magbibigay din ng paningin o pananaw ng isang pahayagan. Ito ay sumasalamin sa mga totoong nangyari. Ano pa ang iba pa mga uri ng editorial, Tutor Maika? Ayan, tulad ng iyong nabanggit, ako ay kasalukuyang school paper advisor ng aming paaralan sa Filipino, Dasmariñas Integrated High School, na kung saan ito ay ginagawa rin namin at ang aming paaralan ay talagang tumatabo ng
tawag dito ng puwesto pagdating sa kompetisyon nito. Karagdagan, Ayan. pangatlo, siyempre nariyan ang namumuna. Ito yung pinaka-common sa lahat ng editorial sapagkat ito ay isang hayagang panunuri ngunit di namang pagbatikos tungkol sa mainit na issue. May layunin itong magmungkahi sang-ayon sa paninindigan ng pahayagan. Ibig sabihin, ito yung pinaka-common kung ano yung nakikita nila na hindi maganda o negatibong nangyayari hinggil sa balita, yun yung kanilang binibigyan ng pansin. O Okay, isang binibigyan ng halimbawa pagtatama, ayan. yes, isang Tinatama halimbawa, din yun yung nga. lahat ng pagkakamali. Kagaya nga ngayon, meron na naman tinatawag na Yes, poblasyon girl na hindi oo, sumunod sa yun. health standards. Ayan. Ito ay Okay? pawang tinatama lamang pero wala tayong pinapanigan na kahit na sino o kahit na anong pangyayari. Kumbaga, tinatama talaga natin kung ano ang nakikita nating mali. Ayan ang layunin ng Yes. namumuna. Yes, Yes, ayun. Sabi nga ni Lawrence Hermy Pastor Zamora, bahagi daw ng pahayagan na nagasaad ng mapanuring pananaw, kuro-kuro ng pahayagan tungkol sa isang issue. Tama kayo yung editorial. At yung pang-apat, syempre nariyan ang nangihikayat. Ito yung gagawin nila mamaya, Tutor Jessica. Nanghihikayat sa mga mamabasa upang sumang-ayon sa isyung pinapanigan o pinaninindigan ng pahayagan. Ngunit paalala lamang sa lahat ng aming mga cuties, kapag sumusulat ng editorial na kapanghikayat, hindi ito dapat naayon sa iyong sariling opinyon lamang. Dapat meron kang pinagbatayan nang sa gayon o ebidensya nang sa gayon ay sang-ayunan kanila. Halimbawa, sinabi mo, sumulat ka ng editorial na nakakahawa talaga ang Omicron variant ngayon. Kinakailangan magbigay ka ng patunay ng mga pros and cons na kung saan yun talaga ay dapat namin paniwalaan. Kasi kung wala nun, Tutor Jessica, hindi magiging mabisa ang editorial na kapanghikayat. Okay? Yan. At syempre, ito ha, paalala lang din sa mga nanghihikayat. Syempre, iba pa rin yung meron tayong mga basis. Kagaya ngayon, Correct. nauubusan na ng paracetamol. Ayan. Yes, Nararanasan correct. din namin yan dito. Kumbaga, ito ay hinihikayat din natin ng bawat isa na ma-inform. Hindi lang para manakot, hindi lang para mangharas. Yes. At syempre, meron tayo nagpaparangal o nagbibigay puri, nag-uukol sa papuri o karangalan. Kagaya nga ngayon na kumbaga ito ay nakakatapos pa lang ng bagyo ay meron talagang mga nag-aabot pa rin hanggang ngayon ng tulong, ng mga Yes. donasyon sa ating mga sinalanta ng bagyong Odette. Kaya saludo din po ko lalo na sa mga linemen na patuloy pa po nagtatrabaho, na patuloy pa po nagre-restore ng electricity. Kumbaga, pinaparisan din natin sila dahil tama din naman ang kanilang ginagawa o kahanga-hanga ang kanilang ginagawa. Siyempre, ito rin ay nanlilibang. Ito ay nakawiwili ang mga paksa at nakalilibang sa mga mambabasa. Hindi lang po ito pang babatikos, hindi lang puro pamumuna. Yes. Kundi nakakapanlibang din ito sapagkat ito ay masaya o magiging sentimental na alaala sa ating mga mambabasa. Ayan. Yes. Okay, sabi nga ni Alriza, nanghihikayat po kailangan daw may basihan at patotoo. Siyempre tama ka diyan, Nak. Yes, Talagang very kinakailangan good. may pruweba. Tulad ng ibang mga tinalakay natin noong nakaraan, Tutor Jessica, ang editorial may bahagi rin 'yan. Okay? Ito ang Siyempre. tatlong bahagi ng editorial. Siyempre, una, nariyan ang panimula o yung simula. Okay? Dito, binabanggit kagad yung issue, yung paksa o balitang tatalakayin. Ibig sabihin nito, dapat sa umpisa pa lang makita kagad ng mga mambabasa kung ano nga ba ang pinatutungkulan ng isinulat na editorial. Kapag hindi na kagad nila nakita yan, Tutor Jessica, hindi na kagad yan nakapanghikayat sa kanila. At pangalawa, Yes, Tutor at syempre Jessica, pagka ganito ha, pagka nagsusulat kayo ng panimula, syempre meron kaunting impormasyon dun sa balita, pero iiwasan niyo pa rin na ikumpara muna agad yung nabasa yung balita. Dun niyo yes, pa lamang siya ipapaliwanag sa sa katawan. katawan. Dun niyo lamang ilalahad ang opinyon o kuro-kuro ng patnugot. Pero hindi sabihin lang yun na ilalahad natin yung mga pagsasalarawan, yung mga pros and cons at yung mga tinalakay na issue na batay din sa boses ng
pahayagan, hindi lang para sa iyong sarili kundi sa buong pahayagan. Ayan, hindi talaga Yes. naiiwan ang isang pahayagan dahil ito din ang nagiging boses ng ating binabasang balita. Ayan, ito Yes. meron tayong Ayan. panimula, may katawan, at syempre ang panghuli, syempre Yun, hindi sabi nga mawawala ni ang wakas. Ayan, sabi ni Lawrence. Lawrence. Yes, ayan. Ang pangatlo, syempre, nariyan ang wakas. Dito, makikita natin yung bahaging pangikait o yung summary upang mabuo sa isipan ng mamabasa ang pananaw na naisikintal ng editorial. So dito, narito na yung buong paglalagom na ginawa natin sa simula umpisa hanggang sa katawan. Okay? Yan, tuloy Ayan, pa syempre, natin. ayan ulitin natin ang bahagi, ang panimula. O, doon na yung mismong headline, doon na yung mismo yung pinakang sariwang balita. At syempre, meron tayong katawan. Ito na yung opinion. At syempre, yung wakas, ito na yung kasagutan. Ito yung panghikayat natin sa ating mga mambabasa. Pero hindi talaga may iwasan, Tutor Micah, na meron tayong mga tuntunin na dapat sundin at kailangan din nating iwasan. Syempre, magkaroon dapat tayo ng kawili-wili at maikling lamang upang panimula. Syempre, sa title pa lang, alam na namin na panalo na to sa ating mambabasa na nakakapanghikayat talaga. Kumbaga, sa balita kasi, titignan pa lang ang headline. Kailangan titignan talaga natin ang headline kasi ang mga bata ngayon, ang titignan lang nila ay yung first paragraph. Yes, yan, normal correct. na yan sa atin. Kaya dapat sa unang panimula pa lamang, nakukuha na natin yung atensyon ng mambabasa at buuin na agad yung katawan sa pamamagitan ng paglalahad ng katibayan at syempre mga malinaw, maayos at pagkakasunod-sunod na mga pangyayari para hindi rin tayo malalayo sa pinakang paksa natin. At meron pa tayong kasunod. Yes, correct. Para sa pangatlo na dapat nilang tandaan, iwasan ang pagbibigay ng pangkalahatang patakaran. Ibig sabihin, sa halip, gumamit ng mga halimbawa at pag-alarawan upang patibayin ang simula. Dito, yun nga, nabanggit nga natin kanina, hindi sila magbibigay basta-basta ng sariling opinyon. Na para sa akin, ayan, iiwasan natin yan ha. Sa aking palagay, dapat in general. At ang boses ng editorial ay laging nasa pangatlong panauhan, third person. Ayan, third person ha. Pangalawa, third person ni first, yes. second. Ayan, third person Pangalawa, lagi. Gumamit ng paghahambing at pag-iiba-iba. Ayan nga, nagkakaroon ng comparison, comparing on contrast. Para makita nila talaga kung ano nga ba ang dapat nilang panigan at sang-ayunan. Pangatlo, gumamit ng magkakatulad na kalagayan at higit sa lahat, banggitin ang pinagmula ng mga inilahad na kalagayan. Ayun nga, magkakaroon sila ngayon ng direct quotation na ayon sa balita ng ganto ganyan ni Undersecretary ganto ganyan, magkakaroon na ng pilot face-to-face classes, ganyan. Okay? Ayan. Ayan, syempre may kasunod. Ayan, tapusin lamang ng naangkop ha. Huwag masyadong bitin, huwag masyadong bibitinin ang mga sariwang balita. Syempre may sagot din tayo doon sa layunin. Ayan, at syempre tatandaan ninyo, ang pinakamahalagang bahagi ay ang simula at wakas. Dahil nandun na rin mismo yung balita at doon na rin mismo masasagot ang balitang ating nabasa. Ayan, ito, naintindihan na natin, Tutor Micah, kung ano nga ba ang tama at nararapat. At meron tayong karugtong. Ayan. Last na yan talaga. Ayan. Last na talaga ito. Siyempre sa pangalawa sa huli, ito yung iiwasan natin dahil nga hindi porkit na ito ay puro opinion o saloobin ng sumusulat, mangangaral na tayo o mag-iserpo na tayo ng sagayang panigan. Sa halip, ilahad lamang ang mga patunay at katuwiran at hayaan ang mambabasang gumawa ng sariling pagpapasya. Siyempre, Tutor Jessica, nakabatay iyon sa mga ilalahad mo na mga impormasyon sa iyong editorial. At higit sa lahat, sundin nila ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat. Dapat may kaisahan, malinaw, magkakaugnay, at naroon ang diin. Hindi siya maligoy. So, yun yung mga dapat nilang tandaan, Tutor Jessica. Ayan.
Maraming Kung kayo ay may salamat. potensyal, ayan, kung may potensyal kayo na magsuri at magbigay ng opinyon, nababagay sa inyo 'tong editorial sapagkat ito din ay naging parte na din ng pagsusulat ng newspaper o yung tinatawag natin na school paper. Ito yung Yes, pinakamabigat na trabaho ng isang totoo. editor-in-chief dahil Yes, nasa kanya nakasalalay ang boses ng buong pahayagan. Kaya lagi correct. nating tatandaan na ang editorial ay iba pa sa pagsusulat ng balita dahil kumbaga ito medyo may boses na tayo, may power na tayo na mag-speak, may power na tayo, may privilege na tayo ng freedom of speech or freedom of expression. Pero sa ganitong pamamaraan ay maiiwasan din natin na makasakit ng ibang tao. Tama ba, Tutor Maika? Yes, correct. Pero dapat tatandaan natin na maging responsable dapat ang lahat ng mga nasa editorial board sapagkat hindi lahat Yes. ng isusulat nila ay talaga namang tama. Siyempre nakabatay pa rin yan, babalikan natin sa totoong balita at impormasyon na kanilang makukuha. Okay? Ayun. Kaya naman, Yon. maraming salamat sa mga duties natin na nakatutok pa rin hanggang sa ngayon. Ayan, sa ating tutorial. Kaya naman, Tutor Jessica, Sige. okay, siyempre magiging Ayan na. mabisa ang ating pagsulat ng editorial kung gagamit sila ng mga salita na ginagamit sa panghikayat. Okay? Yan Ano-ano nga ang ba ito, dapat Tutor naming Jessica? hahanapin ni Tutor Maika itong mga salitang Yes, nakakapanghikayat. Yaya ng totoo o tama, tunay, talagang, pero subalit, kitang-kita mong ito na, syempre, naniniwala akong siguradong siguradong. tumpak. Tara Tara. na, ngayon na, kaya natin ito. Ayan, ito yung mga At marami hahanapin pang namin ni iba. Tutor Maika sa ating output mamaya. Ito yung mga Yes, panghikayat, kaya ito yung ating naging layunin. correct. Sige, So, Tutor Maika. pag nakita nila yung Tutor Jessica, ayun na yung keyword nila na yung binabasa nila ay editorial na nanghihikayat. Yan yung mga keyword Yan, do'n natin. tayo Okay? magpo-focus sa panghikayat, huwag kayong maninira ng tao diyan, Ayan, siyempre tuloy Okay? na tayo, Tutor Maika. Yan, siyempre tingnan natin kung talagang naunawaan ba nila yung ating tinalakay ngayong araw na ito. Sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng maikling pagsusulit. Para sa panuto, Ayan. basahin at unawain ang pangusap, piliin lamang ang letra ng wasong sagot, at i-type sa comment section. Dito kami pipili ng most active duty of the week para sa Ayan week 6. pindot na. Okay? Ayan, pindot na kayo Yan. diyan. Siyempre, para sa una, Yan. Tutor Jessica? ayan, tingnan natin ang nasa una. Ayan. Ang tinatawag na editorial o pangulong tudling ay bahagi ng pahayagan na nagsasaad ng A. Mapanuring pananaw o kuro-kuro ng pahayagan tungkol sa issue. B. Nagsasalaysay o naglalarawan ng tradisyonal na kultura ng isang lahi. C. Pagkilala sa kaugalian, kultura, rehiyon at ibang ritual, seremonyas. O D. Katotohanang impormasyon ng mga kaugalian, tradisyon, kultura, rehiyon at iba pa. Ayan, napakadami ng pagpipilian. Kaya, Yes. comment down your answer. Ayan, may nakita na agad akong sagot. Yes. Kay Oo. Julian, kay Ariza, kay Kay Bianca, Kit. Irish, Kay Rubin. Joshua, Josa, kay Charmy. Bianca, Marge, kay Caitlyn. Kit. Ayan. Kay Princess, kay Ayun. Abigail. Ayan. Letter A daw at At mukhang tama tuloy-tuloy. ang kanilang sagot na Yes. yan. Dahil ang tamang sagot talaga ay A. Correct. Mapanuring Letter A. pananaw o kuro-kuro na pahayagan. Yan, tama ang iyong mga sagutan. Ayan. Sumunod na tayo Yes. sa pangalawa. Yan, may Para sa 1 point na pangalawang kayo ha. bilang, Bilangin niyo ang mga tamang sagot. para sa pangalawang bilang, ang editorial na nanghihikayat ay patlang. Ito kasi yung gagawin nila, Tutor Jessica eh. A, nagpapaliwanag o nagbibigay linaw sa isang issue. Letter B, nagbibigay kahulugan ng isang pangyayari o kasalukuyang kalagayan. Letter C, nanghihikayat sa mga mambabasa upang sumang-ayon sa isang issue. O letter D, nag-uukol ng panuri o karangalan sa isang tao
o kapisanang nakagawa na kahanga-hanga. Nariyan na ang keyword ha. Yan, Ano kaya nandyan ha. ang pinapahiwatig Nanghihikayat. nito? Ano Yan. kaya ang editorial na nanghihikayat? Yan, Ayan, sabi may ni nakita na Julan, akong letter C. sagot. Sabi ni Julan, Yan, may letter C. letter A, A may daw sa C. iba. A. Ang sagot nila, Tutor Jessica, nag-aaral lang Hanapin sa A or mabuti. C. Nanghihikayat po ang ating Yan. tinutukoy. Ayan. Totoo nga ba na ano nga bang tamang sagot dyan, Tutor Micah? Mukhang iba-iba ang kanilang sagot. May Oo A at nga may eh. C. Doon lang naglalaro ang sagot nila. Siyempre, naroon na ang keyword. Siyempre, letter C, nanghihikayat. Yun talaga ang Yes, yan pinakalalinin letter yan. C. Yes. Yan, Manghihikayat ng natin. mambabasa. Si Princess, kay Dench, Joshua, Aislinn, Josa, kay Bianca, Irish. Ayan, letter C. Ayan, may 2 points na kayo. Correct. 2 Sumunod points na na. tanong. Ayan ha, bilangin niyo yung mga tamang sagot niyo, mga chutis ha. Ayan, Sa Tutor Jessica. pangatlo, ang bahagi ng editorial o pangulong tudling na binabanggit ang issue, paksa o balitang tatalakayin ay ang A. Panimula, B. Gitna, C. Katawan, D. Wakas. Ayan, ano kaya ang bahagi ng editorial? Kaya banda. Nandun pa lang, sa umpisa pa lang dapat, nandun na, ayun. Umpisa ba? Yun ang keyword Ayan. oo. May nagsagot din ng letter C, may A, may C. Ayan, iba-iba din ang kanyang sagot. Yes. Iba-iba kanilang sagot dito. Kasi tumatalakay nga sa issue, paksa o sa balita. Parang parehas lang sa panimula at sa katawan. Pero ano nga bang tamang sagot? Tingnan natin ang sagot ni Marge, Kerubin, Joshua, Josa, kay Aislinn, ayan, kay Janelle Acosta, ayan, kay Krishnel. Ayan. Ang tamang sagot, Tutor Jessica, ay syempre, letter A, very good. Yan, very good talaga. Yan, nasa pinaka-umpisa pa lang. Yes. Ang letter C kasi yung katawan, naroon na yung pagpapaliwanag. Yung mga ebidensya kung bakit kinakailangan itong panigan o hindi panigan. Okay? At pang-apat, ako na, Tutor Jessica, ito ang mga tuntuning dapat sundin sa pagsulat. Kababanggit lang namin ito kanina. Sa Pangulong Tudling o Editorial, maliban sa isa. Lahat yan tama, pero may isa dyan ang hindi kasali. A. Tandaang ang pinakamahalagang bahagi ay ang panimula at ang wakas. Letter B. Tapusin ng naangkop, bigyan ng mahusay na pagwawakas. Letter C. Sundin ang lahat ng simulain sa mabisang pagsulat. O letter D. Huwag daw kalimutang mangaral o magsermon. Ano kaya ang tamang sagot? Talaga kayo'y nakikinig kanina. Ayan. Madami sa mga sagot nila ay D. Si Kit, Kerubin, kay Charmy, Alriza, Rianet, kay Andrea, kay Alzira, kay Princess, kay Johan, kay Mark, kay Marge, kay Julan, yes, kay Princess. Okay? Yan, siyempre, lahat yan tama, Tutor Jessica. Lahat yan. At talagang nakinig sila at naunawaan nila sapagkat tama ang kasagutan nila na letter D. Kapag sumusulat ng editorial, hindi tayo naninermon. Hindi naman tayo mga pari, mga preacher. Okay lang manira, wag lang manenermon, ha? Kalma lang po, kalma. Siyempre, may panghuli pa ba, Tutor Micah? Yes, Tutor Jessica, panglima. Yes, sa'yo na ito. Ayan na, ang panghuli. Ayan, 4 na puntos na yan, ha? Andin sa mga sumusunod na mga pahayag ang ginagamit sa panghihikayat na hindi siya kasama o hindi siya belong. Yan, ito ba ay totoo, tama, baka o ewan, tumpak, pero kaya ko, kaya ito. C, naniniwala akong syempre ito na, o D, sama na, siguradong now na, ngayon na. Mag-type na kayo ng inyong mga sagot. Yan. Alin kaya dyan? Actually, lahat yan tama eh. Pero may isa lang dyan talaga hindi kasali. Oo, may taliwas. May taliwas dyan. Ito nga yung panghihikayat eh. Meron dyan naiiba na
aliwas dun sa mga pahayag na yan. Ayan, at ang sagot Ayun. nila ay napakadami. Si Si Mark, yes. kay Rubin, Alea, Alriza, kay Marge, kay Andrea, Andrea, dalawang kay Andrea. Julans. Oo. Ayan, si Andrea mo, ang perfect na yata si Andrea. Ang daming Si tamang Kerubin, sagot si si Andrea Johan, si Jewel, si Bianca, si Alriza, si Marge, si Aistin, si Princess, Cassandra, ang dami nila at ang sagot nila ay letter A. Yes, ang tamang kasagutan ay letter A. Bakit kaya, Tutor Jessica? Wala namang salitang baka at ewan. Yes, hindi siya kasama. Parang di sila sigurado. Correct. Kaya nga nangihikayat Dapat sigurado tayo. Tama, kaya tumpak. Ayan. Kaya hindi kasali talaga sa yan. comment section kung kayo ay naka-perfect. Ayan, kung 5 ang score ninyo. Ayan, napakahusay. Talagang natutuwa kami sa inyong partisipasyon. Unang pasok pa lang to ng 2022. Yes. At syempre, binabati natin ang mga naka-perfect score ng 5. Congrats. Si Bianca, si Aislinn, Arisa, si Lawrence, si Princess, Lawrence, yan. Si Julan, si Princess, Samantha, si Gianni. Yan. At sa mga hindi naman nakakuha ng perfect score, mahusay pa rin kayo sapagkat mataas pa rin ang puntos na nakuha nyo. Kaya naman, Tutor Jessica, eto na ang hamon na iiwan natin sa kanila. Yan. Sige, Tutor Jessica. Ayan na ang ating hamon. Ayan, dahil nga sa banta ng COVID-19, sumulat kayo ng editorial na nanghihikayat. Ulitin lamang natin nanghihikayat sa mga mambabasa na manatili sa loob ng kanilang tahanan upang maging ligtas sa banta ng COVID-19, lalo na ang Omicron variant. Ito ay panghihikayat na dapat meron tayong mga salitang ginagamit sa panghikayat. Pwede nyo i-post o pwede nyo isulat sa buong papel na malinis o pwede nyo rin siyang lagyan ng larawan kung nanaisin ninyo. At syempre, saan natin siya ipapadala, Tutor Maika? Siyempre, huwag nilang kakalimutan na i-share ang kanilang mga sagot gamit ang mga hashtag natin na #ItaloLevelUp, Wika at Panitikan ni Tutor Jessica, Tutor Maika at #Filipino7 na kung saan ipapadala nila ito at mag-follow sila syempre sa ating official Facebook group na DepEd Itulay at ang ating official Facebook group na Filipino7 Facebook group na talaga naman Tutor Jessica. Pwede din kayo mag-join dyan Pwede din kayo mag-join dyan. Pati mga teacher ninyo, ayan, pwede nyo silang i-invite dyan sapagkat dito rin natin pipiliin ang ating output of the week. Ayan, huwag kakalimutan lagyan ang pangalan ng inyong paaralan sapagkat 3 linggo mula ngayon ay meron na naman tayong recognition rights. Yan, bibigyan din natin ng parangal. Ayan, parangal ang mga mag-aaral, mga guro, at syempre, ang paaralan. Ayan, kaya huwag yung kakalimutan na subaybayan kami sa DepEd Itulay. At syempre, ang mga kasama din natin sa Itulay TV. Yan. Siyempre, ito na yung ating susunod na pagtatalakay ay ang pagsusulat ng teksto na naglalahad ng epiko ng Kabisayaan. At siyempre, ayan, salamat din po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa online man o sa TV. At maraming salamat din po sa pagtutok sa amin sa IBC 13. At siyempre, ayan, ito ang ating mga tutors sa Filipino Junior High School. At siyempre, binabati ulit namin kayo ng isang masaya at masiglang bagong taon po. At syempre, naway maging ligtas po tayo sa banta ng COVID-19. Muli po, kami po ang inyong nakasamang tutor para sa Filipino 7. Ako po si Binibining Jessica Marias Borromeo mula sa mataas sa para ng Nasyonal na Abuyod Teresa Sub-Office from SDO Rizal Province. At muli, ako si Tutor Maika mula sa SDO Dasmariñas at natutuwa kami na mabasa sa mga comment nyo na marami kayo natutuhan ngayon sa aming tinalakay. Maraming salamat sa lahat ng mga tutis natin hanggang sa ngayon na patuloy pa ring nakatutok sa atin. At ayan, maligayang kaarawan po sa ating mga kaitulay. At syempre, kung meron kayong suwestyon at opinion, ayan, papakita na lang ulit natin ang ating QR code dahil dyan po kami kukuha ng inyong
opinyon o inyong mga suhestyon at pwede ring bisitahin ang tinyurl.com/itulay feedback form o i-scan nyo na ang aming QR code. At syempre, maraming salamat pong muli sa Yan. pagsama sa amin at stay safe po sa lahat ng ating mga Thank kasama you. sa Itulay. Ayan, at syempre ang susunod nating tutor ay si Tutor Mel at Tutor Ronel para sa Filipino 8. Filipino Hanggang sa 8. muli po natin. Pagkikita. Maraming salamat. Salamat po. Next week. Magkita-kita See you tayo. next Maraming salamat. week. Happy New Year. Paalam.